Ang mga mandirigma ngayon mga sangkay ng China ay nakabarikada na, nakapaligid na po doon sa Taiwan. At ngayon nga po, lumalabas po sa mga report ng mga intel na sinasabi po nila na itong China ay mukhang hindi na po nagbibiro at mukhang itutuloy ang invasion sa Taiwan. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog. And today, mga sangkay, pag-usapan po natin itong problema ngayon ng Taiwan at China na lumalala nga po, no? Ang mga sundalo, mga mandirigma nitong China ay nasa palibot na po ng Taiwan. Though sinasabi po ito ng marami na ito lamang daw po ay isang military exercise. Ngunit mga sangkay, may lumalabas ngayon sa report na ito daw po ay pagsisimula na ng isang invasion laban po sa Taiwan. Pag-usapan po natin at alamin po natin ang balitang yan. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya kung hindi ka po nakakapag-subscribe, pindutin niyo po na po ang subscribe button na makikita po sa ibaba. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo rin po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Okay, ito po yung report. China preparing armada of ferries to invade Taiwan. Kumbaga, mga sangkay, nagre-ready daw po mga sandatahan sa karagatan. Ngayon, mga sangkay, ang binibuild up na ng China para po sabay-sabay na lumusob sa Taiwan. Tingnan po natin ang report na ito. As Beijing intensifies its pressure campaign on Taiwan, according to report, China is getting ready to invade the self-ruled island. China, ayon daw po sa report ito ha, mukhang hindi na po ito patanong, mga sangkay, o question ngayon, kundi ito po ay lumabas na sa report mula po sa mga intel na itong China, itong ginagawa ngayon ng China na pagbabarikada na po, napakaraming warship sa paligid po ng Taiwan ay preparasyon na sa invasion against Taiwan. With a fleet of ferries and civilian vessels. Right, even though the People's Liberation Army lacks the number of amphibious landing craft, it could, however, bridge the gap with civilian vessels here. The civilian vessels could include dozens of gigantic roll-on, roll-off ferries that can each carry hundreds of armored vehicles. As per experts, civilian ferries could be a poor choice for such a massive operation, but at the same time, it can be very useful in transporting troops in masses across the Taiwan Strait after its coastal... So, ibig sabihin, hindi lamang pala ito mga sangkay, mga warship ang nariyan, kundi iba't ibang mga barko na kahit po yung mga barko ng sibilyan na hindi naman po mga sundalo ng China, pero mga Chinese po sila, inariyan na rin po. O parang familiar, no? Very familiar. Parang yan po yung ginagawa nila sa Ayungin Shoal. Nagpapadala po doon ng napakaraming mga barko. At ayon po dito, though wala po silang, hindi po sila warship, mga sangkay, ito daw po ay makakatulong for to transport the soldiers from China to Taiwan. Ito po yung lumalabas sa report, mga sangkay. defenses are destroyed. The involvement of ferries in cross-sea landing drills has been repeatedly praised by Chinese official media. Grabe, tingnan nyo to. Ito po yung ganap ngayon, mga sangkay. Ito yung Taiwan, napakaliit lang talaga eh. Ayan o. Napapalibutan po sila. Kaya ngayon, naka-ready po. Pero pag tinanong mo yung mga nasa Taiwan, ewan ko, bakit kalmado po sila? Which has long praised their efforts, although it may seem strange, the whole concept of passenger ferries equipped for use in a combat zone. It illustrates how deeply China's private sector is linked to both the military strategy of the Beijing government and that of the country's ruling Communist Party. Analysts noted that it also greatly increases the complexity of defense planning. Earlier last week, Beijing launched 2 days of military drills in the waters around Taiwan. China said that it was a response to the separatist acts.
after it denounced the inauguration speech by Lai Ching-te, who was Grabe yung gamit ng China, no? Sila po yung kumbaga, pagdating dito sa Asia, maliban po syempre sa India, ang China po talaga yung numero 1 dito sa Asia when it comes to military forces. sworn in as president. The drills were conducted in the Taiwan Strait, the north, south, and east of Taiwan, as well as areas around Ito po yung mga inoccupy sa military drill ng China, paligid po ng Taiwan. the Taiwan-controlled islands. Taiwan's defense Ito yung Japan. Kita nyo kung gaano kalapit mga sangkay. Pilipinas, Japan, Taiwan, China. Magkakalapit lang po talaga. Magkakabanggaan na po ng muka. So, kaya ang Japan ngayon, nagre-ready. Naglagay po sila ng mga kasundaluhan banda dito mga sangkay. Ang Pilipinas naman dito po, banda. Naglagay din po ng mga sundalo. Just in case na mayroon po mga sasagiping mga Taiwanese, kung sakaling itutuloy po ng China yung kanilang invasion dyan, syempre may mga tatakas po dyan ng mga taga-Taiwan, so pwede silang pumuntang Japan, pwede rin dito, hindi ko alam kung kukupkupin din po ata sila ng Pilipinas, pwede. ministry condemned the drill, saying that it had dispatched forces to areas around the island and was confident that it could protect its territory. All right, for more on this, we're now being joined by Collins Chong. Okay. So, ito ngayong tension na ito mga sangkay ay isa sa magiging gateway ng Third World War. Ito po ngayon talaga yung mainit na usapin eh. Medyo kumalma po yung Pilipinas eh. Ewan ko, medyo kalmado pa po mga sangkay. Ang medyo mainit ngayon ay ang Taiwan against China. Kapag nagbanggaan ng dalawang to, ang nasa likod ng Taiwan ay Amerika. Hindi ko alam kung tutuhanin ng Amerika, mga sangkay. Baka ano na naman po yan, idinadaan na naman po sa mga pangako, kagaya po ng Ukraine. Pero ayon po sa report, kapag aatakihin na po ng China ang Taiwan, doon na po mag-uumpisa na ipaghihiganti rin po ng Amerika ang Taiwan against China. China Affairs Strategy and Security Expert, to discuss this further. Sir, thank you so much for joining us on World DNA. Thank you. Good morning. Sir, of course, I want to begin with this. Tensions between China and Taiwan, as you know, of course, are reaching a boiling point. And now, latest report claims that China is preparing to send a fleet of ferries to invade Taiwan. Grabe, no? Nag-send po sila. Mga barko yan po yan, mga sangkay na nakapaligid. So, kapag nangyari yan, pwede sumakay doon yung mga sundalo ng mga Chinese. So, dire-diretso na po sa kalupaan ng Taiwan. This comes after China, of course, staged Pero hindi po yan magiging ganun kadali. Kasi siyempre, ang pagkakaalam po natin, may mga Amerikanong sundalo din po na nasa Taiwan. So, mahirap pong gawin yan, mga sangkay. Madaling isipin, mahirap po yan ipatupad, kumbaga. military drills, as we mentioned, around Taiwan. The question being, should Taiwan and the West now, considering how things are unfolding, be wary of China's civilian ferries likely to be used as their invasion fleet? Ayan. Yeah, we have seen how China has incorporated the private sector for the past many years, at least for the past 5 years now, that we have seen how civilian ferries are being used and Pati mga civilian, no? Ginagamit na po ng China. a lot of modifications to having this dual usage both for civilian and military uses. And we have seen how the Chinese concept of military-civil fusion, and of course this is not new. And of course the Americans have been well aware of the potentiality of China using that as an added advantage to the option of invading Taiwan. But we also see a lot of limitations in terms of those being, having a greater advantage to China. We have seen how Taiwan's geographical advantage on the east of Taiwan, as well as on the west of Taiwan, along the Taiwan Strait. We have seen how the combined forces of the U.S., possibly Japan, and allies in the region are, putting all these civilian vessels, civilian assets of China at risk. Of course, we have also seen how China has consolidated its, whole of all of nation approach in terms of having. Okay, so, kung sakali mang itutuloy ito ng China, mga sangkay,
nandyan po ang Pilipinas. May Vietnam, na ano din po itong mga sangkay, ayaw din po sa China. Mayroon pong Japan, may South Korea, may India, at marami pa pong mga bansa. So, dito, ito po talaga ang rason kung bakit nagdadalawang isip ang China. No? Kasi syempre, marami po sila makakabangga. Though Taiwan lamang po ang kanilang kalaban talaga na, gusto nilang mabalik sa kanilang kapangyarihan o sa kanilang puder. Pero marami po sila makakaaway kung itutuloy po nila yan. Okay? So, ngayon, mga sangkay, ano sa tingin nyo? Itong ginagawa na ba ng China, naniniwala din ba kayo na ayon po sa report, preparasyon daw po ito sa isang malaking pagkubkob ng China na laban po sa Taiwan? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga video na Pampa Good Vibes. Mga vlog lamang mga sangkay, mga ganap natin sa buhay. So, kung gusto nyo pa ako lalong makilala, i-subscribe nyo po ito, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.